Full alert status sa mga tollway ngayong Semana Santa ating pag-uusapan kasama si Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, sir, at sa lahat po nating kasamahan sa PTV4 sa Bagong Pilipinas, isang magandang tanghali po sa lahat. Sir Julius, una po sa lahat, ano po ang ibig sabihin ng full alert status sa mga tollway na ipinatutupad ngayong Semana Santa? Maraming salamat po, sir. No? At kami naman po kasi, kung maalala ninyo, kada merong peak travel season, tayo binibigyan ng direktiba ng aming mother agency, ang DOTR, na maglatag ng isang OPLAN. No? OPLAN, gaya ngayon, ito ay OPLAN Biyaheng Ayos, Semana Santa at Summer Vacation for 2026. Pagka po sinabing heightened alert, ang ibig sabihin, nakahanda po ang lahat ng ating mga tollway operators and concessionaires sa posibleng mga kaganapan na gaya ng heavy traffic na maaaring maranasan dito sa mga peak travel season. So, kumbaga, full deployment po yan, sir, no? At kung mabigyan ko kayo ng mga paghahanda ng ating toll operators, ang maintindihan naman ng ating motorista, itong mga toll plazas po natin, ang lahat ng lanes po dyan during peak travel season are open. No? Lahat dapat available. Magdadagdag din po ng mga personnel para sa RFID at saka kasama rin ang cash. At pagka humaba yung ating traffic ng mahigit 100 metro, ay kailangan iangat po yung barrier na tuloy-tuloy lamang ang maging dali ng trapiko. At kung sakasakali magka-abirya po ang sistema at saka mga equipments ng ating toll operator sa plaza, ay may naka-standby technicians parati na antabay at ayusin yung problema sa toll plaza. Dito naman po sa ating toll mainline, no, yung tollway sa roadway natin, lahat po ng available patrol cars will be on service. Nandyan din po ang mga traffic management teams, mga quick reaction teams, medical services, ambulance, fire trucks at mga tow trucks na pre-position para sa ganun ay makapagbigay ng agaran tugon sa mga any motorist na nangangailangan ng tulong dito sa ating mga expressway sa kanilang paglalakbay itong parating na Semana Santa. Magpapatupad din po yan ng counterflow measures at saka maglalagay din ng 24/7 mechanic services ang ating mga toll operators. At meron po tayong motorist assistance stations, information booth at saka first aid at may free wifi, free towing for class 1. May enhanced sanitation din sa mga comfort rooms po ng ating mga toll service facilities, yung mga gasolinahan yan. At may mga traffic management teams din po sa ating mga toll service facilities. So, lubos po ang magiging paghahanda, kaya full heightened alert ang gagawin at ginagawa ng ating mga toll operators. In fact, nagsimula na po kasi yung OPLAN, sir, no? Nagsimula na March 28 at magtatapos yan sa April 5. Ang objective po ng ating OPLAN Semana Santa, OPLAN Biyaheng Ayos, Semana Santa at Summer Vacation ay makapagbigay ng isang safe, secure, reliable and convenient travel para sa ating mga motorista. Sir Julius, pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, ano po itong discount or adjustments na naiulat para makatulong sa mga motorista ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo? At ano pong mga toll operators ang magbibigay ng diskwento? Tama po, Mama Ellen. Kamakailan lamang inanunsyo po ng ating butihing kalihim ng transportasyon si Secretary Banoy Lopez at ng aming Executive Director ni si Attorney J.R. Tugade na tumalima po sa pakiusap ng ating mga namumuno sa pinangungunahan ng ating mahal na Pangulong si PBBM na magbigay ng diskwento sa ating mga motoristang very much affected dahil dito sa pagtaas ng presyo ng ating crude at etc. Ang binigyan po ng discount at ang jeepneys, modernized jeepneys, mga public utility buses at saka lahat po na trucks
may discount po sila bale for yung dating toll increase noong 2026 at saka 2025 ay ibabawas sa kanilang babayaran. So, in fact, nagsimula na po yung computation niya noong March 23. At itong parating na Biyernes, every week po kasi ibabalik yung discount, i-rebate sa kanila yung discount. So, sa parating na Huwebes po, Ma'am Ellen and Sir, no, ay ibabalik na po yung discount sa accounts nitong mga sectors na to. At ang hangarin po ay number one, para medyo maibsan naman ang epekto nitong mataas na fuel price sa ating mga mananakay at pati na rin sa presyo ng mga produktong daladala ng ating mga trucks. Ang mga tollway po kasama dyan na tumalima kaagad sa voluntarily na magbigay ng discount are the following, no? SCTEX, NLEX, kasama po dyan ng Star Tollway at saka SLEX, ang MCX at saka po Cavitex. Yan po ay magbibigay ng mga diskwento sa ating mga motorista ang gumagamit ng expressways. At yan po ay mananatili hanggang May 22 of 2026 subject to further review kung kinakailangan pang i-extend. Okay. Sir Julius, follow-up lang po. Nasa magkano po itong nabanggit ninyong rebate or yung discount on an average dun sa price adjustment ng discount po dito po sa mga tollways na nabanggit ninyo? Opo, it may run up from 5 to 20%. Depende po sa tollway na inyong gagamitin. Kasi iba-iba po kasi yung mga discount na may bibigay ng ating mga toll operators. But it may run from 5 to 20%. Depends on the tollways po ang magiging diskwentong pakikinabangan ng mga nabanggit kong mga sasakyan. Sir Julius, ASEC Irene Dumlao po muli. Paano naman po tinitiyak ng TRB ang road safety at emergency response readiness sakaling magkaroon ng aksidente o aberya sa mga tollway? Maraming salamat po, Ma'am Irene. At kami po kasi, minomonitor namin being the regulator nitong ating mga toll expressway operators and concessionaires. Minomonitor po namin ang kanilang kahandaan, no? At kung ginagampanan ba nila, nagde-deploy ba sila ng sapat na mga personnel at mga equipments para masiguradong kung meron mang hindi ka nais-nais na kaganapan dito sa ating mga expressways sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay, ay madali ang natutugunan. Ang pinakamahalaga po dyan ay kung meron man na sana naman wala, ay nagkaroon man ng aberya, ay matutugunan po within a span of 10 to 15 minutes itong mga pangyayaring ito at matulungan man ang lahat ng distressed motorists na makakaranas ng mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa expressway. Okay. Sir Julius, sa pahabol na lang po, no, ito nabanggit mo na towing services, yung mga to the nearest access, kung sakasakali magkaroon ng problema yung ating mga motorista, itong 24/7 na mechanic services, ito po ba'y libre? Yung pong towing to the nearest exit by our MVP group of tollways ay libre po yun for Class 1 vehicles to the nearest exit. Yung pong mechanic services, maaaring kailangan lang tayo siguro magbigyan ng konting kasi yung kung may mga spare parts na kailangan bilhin, siguro naman po naiintindihan nating motorista na yung spare parts na kailangan ilagay o doon sa kanilang mga sasakyan, sa kanila naman na po yun. Yung services, I believe, is free. Okay. Well, on that note, Sir Julius, maraming salamat po sa inyong mga paalala at sa inyong mga tips sa ating mga motorista na babiyahe ngayong Semana Santa. Muli salamat po. Maraming salamat po sa inyo, sir, at sa lahat ng ating kasamahan sa PTV4, ang Bagong Pilipinas. Isang magandang tanghali po at isang pinagpalang araw sa inyong lahat.